Ayon sa kanya, kasama niya raw ang kanyang asawa at 2 anak noong mangyayari ang di umano'y pangngikil ng mga pulis. Bagong dating lang daw sila mula sa pagbisita sa kanilang mga kamag-anak noong puwersahang pinalabas siya ng mga pulis sa kanyang sasakyan habang kakaparada pa lamang niya. Isa raw sa kanyang mga anak ay sinampal pa ng isa sa mga pulis habang ito'y nagsisisigaw sa pagkakita na sinasaktan ng kanyang ama. Hinihingian daw siya ng mga pulis ng 5 milyong piso bilang pangingigil. Hindi nagtagumpay ang mga depensa ni Peter Ko sa korte. Dahil matapos ang masusing pagsusuri at pag-evaluate sa mga ebidensya, hinatulan si Peter Ko ng Regional Trial Court of Manila Branch 41 ng sentensyang reklusyon perpetua at multang nagkakahalaga ng 500,000 piso dahil sa paglabag sa Article 3 Section 15 of Republic Act 6425. Sinabi rin ng korte na binayaran ni Peter Ko ang 2 sa kanyang mga witness para tumistigo ang mga ito para sa kanya. Sa pagkakakulong ni Peter Ko noong taong 2001 sa Manila City Jail, nagbuhay hari raw ito sa loob at napapaligiran ng mga pribilehyo gaya ng aircon at cellular phone, kung kaya't nakakapagpatuloy pa rin siya ng kanyang iligal na mga negosyo sa labas. May mga balita pa nga na may mataas na opisyal sa loob ang nagbibigay proteksyon sa kanya, kaya't malaya siya nakakagalaw at may kapangyarihan sa kanyang mga kasama. Noong siya na may inilipat sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, lalo pang lumawak ang kanyang mga koneksyon at operasyon at bumuo ng mga bigatinding ilegalista na kung tawagin ay Bilibid 19, kung kaya't nabansagan siya noon bilang pinakamalaking drug lord ng bansa. Dahil sa kanyang yaman, nakakapagbigay siya ng protection money sa mga opisyal at malayang nakakapagpasok ng mga kontrabando, lalo na ang mga illegal na droga, paraphernalia at mga sandata. Sinasabi rin si Peter Ko ang pumalit sa trono ng dati noong hari ng droga na si Lim Seng, nakauna-unahang Chinese drug lord na binitay noong panahon ng batas militar. Hindi na rin nakatanggi si Peter Ko noong siya'y inimbitahan sa Senado para sa isang Senate hearing ukol sa kalakaran sa loob ng Bilibid. Malaki rin ang naging papel ni Peter Ko sa pagdiin kay dating DOJ Secretary Laila De Lima na di umano'y protector nila. Pero bago mangyayari ang kanyang pagdinig sa kamera, naharap sila sa isang matinding gulo sa loob ng Bilibid, partikular sa Building 14 kung saan naganap ang stabbing incident. Kasama ang mga high-profile inmate rin na sina JB Sebastian, Tony Ko at Vicente C. Bakit nga ba sila nasa Building 14 tol? Eh di ba sa maximum dapat sila? Matapos kasi ang isang raid sa mga tinaguriang Bilibid 19 tol noong December 2014 na nagbunyag ng droga, pera at mga luxury items sa kanilang mga kubol, sila inilipat sa Building 14 kung saan ang areang ito ang may pinakabantay sarado na may maraming CCTV cameras. Dito rin nilagay ang 2 high-powered signal jammers upang tiyakin na hindi na makakagamit ang mga inmates ng kanilang smuggled cellphones, at ang Philippine National Police Special Action Force ang kumuha ng kontrol sa security operations sa New Bilibid Prison. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa isang House probe na bagaman nakadeploy ang SAF sa Bilibid, hindi ito nangangahulugan na ito'y ganap na malaya sa mga bawal na bagay. Gayunpaman, ipinunto niya rin na ang mga transaksyon ng droga sa Bilibid ay bumaba ng 90% mula nang mailagay sa kontrol ng SAF troopers ang lugar. September 28, 2016, Miyerkules ng umaga, nayanig ang bansa sa balita na naganap ang di umanong riot sa loob ng Building 14. Ayon sa paunang ulat ni Aguirre, nagsimula ang gulo bandang alas 7:40 ng umaga nang mahuli sina Peter Ko, Tony Ko at Vicente C na gumagamit ng shabu. Sinaway sila ng dating Chief Inspector ng PNP na si Clarence Dunggail at sinabing, "Huwag niyo gawin yan, lahat tayong mapapasama." Dahil dito, ang 3 bilanggo ay nagreklamo kay Sebastian na nagresulta sa gulo. And speaking of gulo, magugulo ang sumunod na report tol dahil may 2 bersyon daw ang stabbing incident na ito at hindi raw ito riot. Sa isinagawang investigasyon ng PNP CIDG, lumitaw ang motibo sa isa sa mga insidenteng ito. Ang unang bersyon ay ang plano upang patayin si JB Sebastian para hindi na siya makapagtestigo laban sa dating senador Laila De Lima hinggil sa isyu ng illegal na droga sa loob ng Bilibid. Ayon sa kanilang natuklasan, ang umanong sumaksa kay JB na si Thomas Doninia ay inutusan ng isa niyang kaibigan mula sa Philippine Navy upang patayin ito. Batay sa sinumpaang salaysay ni Doninia, mayroong isang dating kasamahan siya sa Philippine Navy na nag-utos sa kanya na patayin si Sebastian upang hindi na ito makapagsalita pa laban kay De Lima ukol sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison.
Ayon